At para sa balita ngayong araw na ito, brutal na pag-recruit ng mga sundalong Ruso, ating silipin. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang footage ang kumakalat ngayon sa social media at sa local news na ikinagulat ng marami sa Russia. Isang police raid ang di umano'y nangyari sa isang gymnasium na muli na namang nagpasiklab ng matinding debate tungkol sa patakaran ng military service sa bansa. Makikita sa eksena ang ilang mga kabataang pinusasan at sapilitang dinala sa conscription office habang nasa gitna ng pag-eehersisyo sa nasabing gym. Isang insidente na nagpapalakas ngayon ng mga katanungan kung umiiral pa ba talaga ang karapatang pantao at malayang sentimentong pampubliko sa gitna ng digmaan sa Russia. Ayaw na nga ba ng mga Ruso, lalo na ng mga kabataan, na lumaban sa gera? Talaga bang humina na ang suporta ng publiko sa ipinaglalaban ng kanilang gobyerno? O baka naman senyales lamang ito na nahihirapan na ang estado na tustusan ang pangangailangan ng mga tao kaya't napipilitan na itong gumamit ng mga radikal na pamamaraan mapunan lamang ang hanay ng kasundaluhan. Sinasabing hindi lamang daw isang pangkaraniwang operasyon ng kapulisan ang nangyari. Nagpapahiwatig din ito ng matinding pressure na kinakaharap ngayon ng Russia dahil sa digmaan. Sa report na ito, sisilipin natin ng mas malapitan ang mismong raid na naganap at aalamin kung ano ang naging reaksyon ng mga apektadong individual tungkol dito. Titingnan din natin ang lumalalang conscription crisis na bumabalot ngayon sa bansang Russia. Halos araw-araw ay tila nagiging banta sa buhay ng mga kabataang Ruso ang panunupil ng militar sa kanilang kalayaan. Isang raid sa isang gymnasium sa Moscow ang nagpakita kung gaano nakalawak ang naaabot ng conscription system. Pinadapa ng mga pulis ang mga kabataang naglalaro ng sports. Kinolekta ang kanilang mga pasaporte at ang ilan sa kanila ay dinala sa mga recruitment office habang nakaposas. Parang isang pangkaraniwang araw noon sa isang fitness center sa Timog Silangang Moscow. Nagbubuhat ng weights ang mga kabataan, tumatakbo sa treadmill at ang ilan ay nakikipagkwentuhan lamang sa mga kaibigan. Pero pagsapit ng hapon, biglang nagbago ang lahat sa pagdating ng mga armadong pulis. Inutusan ng mga opisyal ang lahat sa loob ng gym na dumapa sa sahig. Ayon sa mga saksi, pinaghiwa-hiwalay daw ng mga pulis ang mga lalaki sa dalawang grupo, mga citizens at mga dayuhan. Pagkatapos ay sinuri ang kanilang mga ID. Ayon sa isang saksi, sinabi ng mga otoridad na ang raid ay bahagi umano ng isang kautusan na nilagdaan ni Pangulong Vladimir Putin noong Marso para mag-recruit ng 160,000 kalalakihan para sa hukbong sandatahan ng Russia. Pero ang paggamit ng marahas at agresibong mga pamamaraan ay nagdulot daw ng malawakang kontrobersya, kapwa sa loob at sa labas ng bansa. Iniulat ng mga human rights group na dumarami ang mga katulad na insidente sa Moscow, sa St. Petersburg at iba pang malalaking lungsod. Sa mga nakaraang linggo, iniulat pa ng mga Russian independent journalist na binibigyan daw ang mga dayuhan ng dalawang pagpipilian: ma-deport o sumali sa hukbong sandatahan ng Russia. Samantala, ang mga Russian citizens naman daw ay kadalasang dinadala na agad sa recruitment office. Ayon sa isa pang saksi sa raid, kinukolekta daw ang mga pasaporte at agad na sinusuri ang status nila sa military service. Lumalala rin daw ang sigaw ng publiko tungkol sa balita ng diskriminasyon, lalo na sa mga galing sa Central Asia. Ayon sa isang saksi, sinabi ng mga human rights group, hindi lamang daw sa mga gym ginagawa ang ganitong pamimwersa, maging sa mga bus stop, mga lugar ng trabaho, at pati mga cafe ay tinatarget na rin. Dagdag pa rito, naglagay na rin ng mga mobile checkpoints ang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod para silipin ang mga ID ng mga kabataang lalaki.
Ang agresibong kampanya ng conscription ay hindi lang nakakaapekto sa mga individual, pati na rin sa mga lugar ng trabaho. May mga ulat na sinasabihan daw ang mga manggagawa sa pabrika na mawawalan sila ng trabaho kung tatanggi silang sumali sa militar. Dahil dito, napipilitan ang mga taong mabababa ang kita na mamili sa dalawang mahirap na opsyon, mawalan ng trabaho o sumali sa digmaan. Patuloy na gumagamit ng ganitong taktika ang administrasyon ni Putin para mapunan ang kakulangan sa sundalo, lalo na sa Ukraine. Pero habang nababawasan ang mga volunteers na gustong lumaban at patuloy na humihina ang kanilang puwersa, tila napipilitan ang Kremlin na gumamit ng mas matitindi pang mga hakbang. Sa kabila ng pagtutol ng publiko, naging karaniwan na ang sapilitang pagpapasundalo. Dahil sa ganitong sistema, marami sa mga kabataang lalaki sa Russia ang pinipili na lang na tumakas palabas ng kanilang bansa o kaya ay magtago. Mayroon ding ilang mga estudyante sa mga universidad ang sinusubukang pahabain ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-e-enroll sa master's program o kaya ay kumukuha ng mga pangalawa o pangatlong kurso at umaasang makakaiwas sa conscription. Pero dahil sa mga bagong batas, halos imposibleng gamitin na ngayon ang edukasyon bilang dahilan para lamang makaiwas sa military service. Sa buong bansa, maraming pamilya ang nabubuhay sa takot na baka dakpin ang kanilang mga anak ng mga biglaang raid at ipadala agad sa digmaan. Sa social media, makikita ang mga video ng mga ina na umiiyak sa harap ng mga recruitment office at umaasang makakarinig ng balita tungkol sa kanilang mga anak. Sa kabila ng lumalakas na pagtutol ng publiko sa ganitong sistema, patuloy naman na pinatatahimik ng pamahalaan ng Russia ang sinumang bumabatikos. Pinipigilan ang mga protesta, isinasara ang mga media na kritikal sa gobyerno at mahigpit na binabantayan ang social media. Marami ang gustong magsalita pero pinipiling manahimik na lang dahil sa takot sa maaring mangyari sa kanila. Babala ng ilang mga analyst, ang ganitong agresibong pamamaraan ng conscription ay posible daw na lalo pang magpagalit sa publiko at magdulot ng mas malawak na kilos protesta sa hinaharap. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa handa na tumigil ang administrasyon ni Putin sa ganitong estilo. Ayon pa sa mga eksperto, hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng sundalo. Bahagi rin daw ito ng mas pinalawak na estratehiya ng pagkontrol sa politika. Ang mga kabataang napapasama sa hukbo ay madaling naiimpluwensyahan daw ng mga propaganda ng Kremlin, habang ang mga tumatanggi ay nahaharap sa matinding hirap ng buhay at iba't ibang mga kaso. Samantala, iniulat na karamihan sa mga bagong recruit ay halos walang natatanggap na maayos na pagsasanay bago ipadala sa frontlines, dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay. Hindi lamang nito inilalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo, kundi pati na rin ang kanilang mental health. Tanong ngayon ng marami, tungkol lang ba talaga ito sa kakulangan ng mga tao o bahagi rin ito ng mas malalim na estrategyeng pampolitika? Posible pa bang maresolba ang lumalalang krisis na ito sa loob ng militar ng Russia? Ano kaya ang posibleng mangyari kung hindi mapipigilan ang sistemang ito? Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.